Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Nabahala si Pangulong Bongbong Marcos sa lumabas na balita hinggil sa pagsuspindi sa kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Kaya agad nitong nilinaw na tuloy ang implementasyon nito bago matapos ang 2023. Ayon sa Pangulo, ang MIF o Maharlika Investment Fund ay dumaan sa maingat na konsultasyon sa mga profesional at mga eksperto sa budget, at ang Sovereign Fund ay patuloy niyang ipakikilala sa buong mundo. Nilinaw din ng Pangulong BBM na ngayon ay nasa Saudi. Makakapiling ang napakaraming Pilipino doon na sinuspindi lang ang implementing rules and regulations ng MIF upang ayusin pa ang organizational structure at maging ideal at perpekto ang pagpapatupad nito bago matapos ang taon. Tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang konsultasyon sa iba't ibang stakeholder upang matiyak na magiging mahusay ang operasyon ng MIF at ang konsepto nito ay nananatiling maganda. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pale, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Maganda morning. Lamig. 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 Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! It's a Friday! Totoong Friday na ho ito ha, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Friday na! Totoo ha? Aha, kumusta ang inyong preparasyon? Kumusta ba ang unang sigwada ng kampanyahan ng barangay sa inyong lugar? Ayos lang ba? Maraming mga nangangampanya ngayon kumbatsero. Pagod na po. May iba kasi matatanda na tumatakbo eh. Matatanda na? Matatanda na. Oo, napagod. Napagod. May nakita ko kahapon siguro patampatain. Oo. Kandidato yan Kandidato sa SK? Sa SK yan? Sa SK, patampatain. Talaga naman. Oo, ayan. Kailangan daw, pinapaalala ng COMELEC, kailangan nasusunod ang mga alituntunin natin sa eleksyon sa pangangampanya. Yan. Para hindi nagkakaroon ng problema. Ayan ha. Kumusta rin ang ating mga estudyante? Ang mga state universities and colleges pala, kumbatsero, ay nananawagan na kami rin, anggihan ninyo ng pondo. Aba, dahil yung mga confidential and intelligence fund na tinanggal dun sa ibang mga
ahensyang hindi naman kailangan talaga ng intelligence fund at inilalagay sa mga agencies na may kinalaman sa West Philippine Sea at sa Coast Guard, sa intelligence, sa NICA. Ang sabi ho ng mga state universities and colleges, kami rin. Anggihan nyo rin. Ano sabi? Ang sabi, i-divert din daw ang pondo sa kanila. At kailangan din daw ng pondo ng ating mga state universities and colleges. Totoo naman talaga ito, kumbachero. Ito'y sinusuportahan natin lalo't kung ito'y para talaga sa ikabubuti ng ating mga kabataan, ng ating mga mag-aaral, lalo na sa yung nasa kolehiyo, yung nasa higher education. Yun na yung huling yugto ng preparasyon ng isang tao, ng isang kabataan para sa pagharap sa mas malaking hamon ng buhay. Yun, kaya ando ng pundasyon Kaya yan ang dapat nating pinopondohan ng gusto. Katulad ngayon, ang reklamo yata nila nabawasan pa yung kanilang pondo. Yun na nga. Nabawasan. Alam po nyo, mayroong batas. May batas na libre. Basta nag-aaral ang estudyante sa state universities and colleges, libre po ang matrikula. Kung qualified kang makapasok doon sa eskwelahan na yun, ibig sabihin yung grado mo pasok. Sa may kumbachero, may entrance exam entrance exam tsaka yung mga grades sa yung nakaraan na kumbachero. Kasi merong mga bata, may mga estudyante na medyo kapag mga exam na ganyan, kinakabahan Pero pag makikita mo, yung grades niya matataas. May mga ganung bata. Kaya dapat kombinasyon. Titingnan ng pagtanggap ng mga state universities and colleges yung performance ng bata sa nakalipas niyang at least 2 years. Tsaka dun sa entrance exam. Actually, mabuti nga at ginawang ganyan ng mga kolehiyo. Hindi lang sa SUCs kundi pati sa mga private universities na meron ng kombinasyon. Kasi marami tayong kilala na magaling talagang estudyante. Pero dahil sa pressure, halimbawa, running for valedictorian ng high school. Tapos ini-expect ng kanyang eskwelahan na siya pasok. Hindi lang pasok, dapat top. Tapos pressure ng school, pressure ng magulang, sasabihin ng magulang, anak, sisiw lang sa iyan, diyan ako galing. Lalo na yung mga ganun. Talaga, diyan ako galing, diyan ako nagtapos. Kaya kailangan, diyan ka rin mag-aral. Sabi siguro nung isang anak, diyan ako sa Ateneo. Dapat sa Ateneo ka rin magtinda ng mani. Tinda lang pala ng mani. Hindi ba kumbachero? Yung bang ako marami sa bagay, may mga kilala tayo personal nag valedictorian, nag cum laude pa ito kumbachero to sa bar exam naman to. Bar exam. Cum laude pa sa law school nila. Tinan mo na. Cum laude sa law school nila. So nape-pressure na kailangan mag-play siya doon sa bar exam. Bagsak kumbachero. Tinan mo na. Hindi na nga naka-place, bagsak pa. Bagsak pa kumbachero. Kaya nga mabuti yung ginawa nila. Ng dentistry kumbachero, may kilala din ako, ganun din. Cum laude din. Magaling bumunot ba ng ipin yan? Hindi ko nga pinayagan kasi bagsak Bumagsak sa... So hindi na nakabunot ng ipin? Hindi nakabunot na sobrang devastated kumbachero. Pinakukuha nga ng magulang ng take 2. Ayaw na Ayaw na. Nako. Dahil sa hindi po, ulitin lang natin to para sa mga magulang din na nakikinig. At pati na rin sa eskwelahan. A single exam does not define your student or that student. Hindi po dahil bumagsak wala pala yan Wala pala yun. Hindi yun. Kaya nga, dapat titingnan talaga yung performance sa nakalipas na. Yun, binanggit na natin sa inyo, 2 taon. And then just sa UP, University of the Philippines, mga taga-UP totoo ba itong nababalitang kumakalat sa social media na meron kayong mga laro-laro dyan, yung mga organization na medyo may kalaswaan?
Ganon? Oo, patatakbuhin daw ng Nakahubo? kahit babae ha, babae. Pati babae? Dati yung lalaki lang yung Oo, nakahubo na nakahubo. pinapatakbo diyan Oo, sa yung oblation run. Yung oblation run na Oo. tinatawag. Oo. Meron daw ilang organisasyon diyan na pati babae patatakbuhin ng panty lang, nakapanty lang. Nakapanty lang. Tapos manghihipo ng kung sino-sino. Hihi po. Oo. Kailan ba yan? Kailan ba yan? May schedule ba uli kayo? Ano bang, ano na naman yung naisip niya? Nako. Kailan yan? Nako, kumakalat daw. May mga video pang Pambira. kumakalat. Tapos may mga video pa raw ng parang umaanas, paanas-anas. Pabulong-bulong. Paanas-anas, yung Oo. parang Parang nasa isang umahalinghing. na parang nasa isang Parang- pagtatalik. Alam mo naman, ang kilala nating umahalinghing ay kabayo. Kabayo lang. Kabayo. Ito, bata, estudyante Sus ng Maria. UP. Kaya umaaksyon na, mabuti umaaksyon na raw itong Pamunuan ng UP. pamunuan ng yung student affairs ng UP at tinatawagan ng pansin ang mga organisasyon na yan sa loob ng University of the Philippines. Oo. Kayo ho'y ginagastosan kayo ginagastosan ng pera ng bayan Oo. dahil kasama yan, yung UP. Yes. Sa pinopondohan ng taxpayers money, hindi ho para kayo ay manghipo magpalaganap ng kalaswaan diyan. Oh, sabihin ng iba hindi That's art yan, art. Art yan. Yung iba nga pinapadal yung sa mga fraternity. Kami nga ito lang hindi pwede yan. Ginagastusan kayo ng pondo ng bayan para mapag-aral ang mga bata natin at maging susunod na mga leader ng bansa. Mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Engineer Johnny Nanggel, Achi, Ahya, Mr. Jalom Tang, Lapyam Chap Dihun, 6:12 ng umaga. Saktong-sakto pala. Ayun. ACS Balita. Susunod na. This time check is Dos! Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday! Yuhuu! Ano mo nga naman yan, ano? Pag Friday talaga, ibang dating. 20 ng Oktubre 2023, narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 2023 revenue collection target ng Makati lumagpas na sa mahigit 2 bilyon sa third quarter. Dalawa lang ba? Ang 20 kung ba 20 bilyon, no? Tinte. Food stamp program ng DSWD magiging full blast na sa Disyembre. Mas mataas na pasahe sa eroplano nakaamba ngayong buwan ng Nobyembre. Ilongga caregiver, ika-4 na Pinay na nasawi sa Israel-Hamas war. Laseng na pulis inaresto sa panunutok ng baril sa Las Piñas. Dinukot na misis ng tumatakbong barangay chairman sa Abra, pinalaya na ng mga kidnapper. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Masayang ibinalita ni Makati City Mayor Abby Binay na lumagpas na sa mahigit 20 bilyon piso ang revenue target nilang para sa third quarter. Ayon kay Mayor Binay, tumaas ng 21%.
21% Ilan? ang kinita. 21% 21? tumaas ay kinita ng LGU, Makati LGU mula sa koleksyon nitong buwis sa katulad na panahon noong 2022. Itinakda ng Makati ang target nito ngayong taon sa 17.83 billion. Ngunit ang kanilang koleksyon sa buwan pa lang ng Setyembre ay mahigit na sa 20 billion pesos. Aba. Ano ba yan? Ano ba yan? Ba't ganyan? Hindi pwede yan. Sinabi ng alkalde na natutuwa siyang makita kung gaano kabilis ang pagbangon ng mga negosyo sa Makati, kung paano nanunumbalik ang sigla at kumpiyansa ng mamumuhunan nitong mga nakaraang buwan. Bukod sa business tax, tumaas din ng 4% ang koleksyon ng Makati LGU sa real property tax na umabot sa 6 na bilyon. Sa 2022 COA report, ang Makati City ang pangalawang pinakamayamang lungsod sa Pilipinas na mayroong asset na 239 billion pesos. Congratulations sa Makati, Mayor Abby Binay. Wala Wala pa ba tayo tayo dyan? 6:22 ng umaga na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Ikinakasana ng DSWD ang full-scale pilot implementation ng Walang Gutom 2027 food stamp program sa Disyembre. Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, may magagamit ng pondo sa full launch ng programa dahil inilabas na ng Pangulong Marcos ang EO number 44. Unang inilarga ang dry run ng food stamp sa pinakamahihirap na pamilya sa Tondo noong Hulyo 18. Sa ilalim ng food stamp program, bawat pamilya bibigyan ng electronic transfer card na may 3,000 pisong halaga ng food credit kada buwan. Ayos! Alas 6:23 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Kasado na muling tumaas ang pasahe sa eroplano sa susunod na buwan sa gitna ng pagtaas ng jet fuel. Nako. Itataas ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 7 simula sa November 1. Ibig sabihin, maglalaro sa 219 pesos hanggang 739 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights, depende pa sa layo. Nasa 722 plus hanggang 5,300 plus naman ang magiging fuel surcharge para sa international flights. Mula ito sa kasalukuyang 185 hanggang 675 para sa domestic flights at 610 hanggang 4,500 plus sa ilalim ng level 6. Alas 6:24 na ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indogabos. Mga Bicolano, mata na kamo, gising na! 4 na ang bilang ng mga Pinoy na nasawi sa giyera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ito'y ang Ilongga caregiver na si Grace Prodigo Cabrera, kabilang sa 3 Pinoy na inyulat na nawawala at dinukot ng sorpresang atakihin ng grupong Hamas ang Israel noong October 7. Kinumpirma ang balita ni DFA Secretary Enrique Manalo. Alas 6:24 ang ating oras. Mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Kalaboso ang isang lasing na pulis matapos ireklamo ng panunutok ng baril sa Las Piñas. Kinilala ang suspect na si Police Corporal Branard Castañeda. Branard, Si Branard. Big time ka ba? Big time Branard. Big time sa kalokohan. Si Police Corporal Branard Castañeda na nakatalaga sa Las Piñas Police Substation. Naku po. Base sa salaysay ng complainant na si Diomedes Leite Sinita, tinutukan siya ng baril ni Castañeda habang itinatali niya ang unan sa upuan ng kanyang bisikleta. Reklamo pa ni Leite matapos siyang tutukan ng baril ay tinangka niyang matapos siyang tutukan ng baril na tinangka niyang agawin ay sinundan pa siya sa kanyang bahay at doon ay muling nagbanta na siya ay babarilin. Bago naganap ang kainaman naman hindi kinakalabit Hindi Tutok lang. Hindi trigger happy itong si Corporal Big Time Branard. Big time Branard. Sabi kasi, di ba merong kasi wag ka na tinututok, baka pag itinutok mo, iputok mo. Parang ganun eh. Pero ito, itinututok pero hindi niya ipinuputok. Baka ikakalabit ka ng kapwa mo demonyo.
Ito pala nangyari. Paano ba? Bago daw naganap Ano ba? ang panunutok, ay nakapagpaputok na ng baril. Ganun. Baka naman wala ng bala. Wala na, naubos. Nakapagpaputok na ng baril ang polis. Oo. Ayon kay Colonel Jaime Santos, ang Chief of Police ng Las Piñas, maharap si Castañeda sa reklamong grave threat, illegal discharge of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code na siyang maaaring maging katapusan na niya Nako. sa serbisyo sa PNP. Alas 6:26 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Pinalaya na ng mga kidnapper ang misis ng isang kandidatong barangay chairman sa Bukay Abra na kanilang dinukot sa Parañaque City. Kinilala ang nailigtas na biktima na si Bliss Progreso Loy, 46 anyos, isang guro, asawa ng kandidatong barangay chairman sa Abang Bukay Abra na si Benjamin Loy. Gusto ng mga kidnapper na makausap si Benjamin at umatras ito sa pagtakbo at kung di ipapatain Nako. ang biktima. Ako. Kaagad pong nagsagawa ng operasyon ang pulisya nang matanggap ang report. Ngunit bago pa man mahuli ang mga suspect ay pinalaya na si Mrs. Loy. Naganap ang kaso ng kidnapping ilang oras bago Talaga binaril ang naman. isang kandidatong barangay kagawad sa Bukay din, kumbatsero. Oo. Sa Bukay Abra noong October 18. Hindi ng labanan sa politika sa barangay na Nako. sinasabing ang barangay daw ay apolitical. Apolitical Dapat pa yan, walang politika dyan sa barangay. Oo. Pero tingnan nyo, yan ang pinakamatinding sa politika. Oo. Ang barangay election. Kasi naman, kumbatsero, sa totoong buhay eto, wag magagalit yung mga politiko. Okay, kahit magalit pa sila. Kayo, pinakikialaman nyo kasi yung barangay Totoo. Pinakikialaman nyo, sinasanay nyo sa kalokohan yung mga taga-barangay Dati mayor lang ang nakikialam sa mga barangay. Ngayon pati congressman. Congressman, halimbawa kung batsero ito, butit na nabanggit natin kanina itong DSWD. Yung AIX, ano ba yun? AIX yung Ano ba yun? assistance to Indigents. individuals AIX. Basta AIX assistance, pera yan pera kung batsero. Palibasa yung congressman ay gusto niyang politikahin yung apolitical na barangay. Ayun, 'di ba nung kailan nag-umpisa kailan nag-umpisa yung campaign period? Kahapon. Nung isang araw, ayun, may mga congressman nag-iipon-ipon ng mga tao para suportahan yung mga kandidato nila. Bata nila. Namimigay ng kumbatsero, namimigay ng pera. In the guise of AIX. Pambira. Sa Pati Quezon yung tupad, di ba? Ginagamit Tupad. din yan. Anak Ay, ng nako. baka. Mario Sepo. Susunod! Tito po! Sino ito? Sino ito? Makakausap natin mamaya. Parang showbiz, ano? Makakausap natin mamaya ang DICT. Aba. Dahil tama. sila ay napupunterya. Anong ginagawa ninyo? Ano ginagawa? Bakit tayo napagpupunterya ng mga cyber criminals? Oo. Anong bang- ginagawa ng Yes. ng DICT? Yan Ayan. bang DICT, pangiti-ngiti lang? Ayan, oo. Papogi lang. Papogi lang? Oo, ganun ba? Ayan. Oo. Mamaya, malalaman Meron natin na bang ang... nakasuhan ng DICT? Ayan, oo. At trabaho ba nila na magkaso o Ayan. magsampa ng kaso? Naku, ang daming tanong yan. Lahat ng yan. At sasagot- bakit meron pa ring mga scammer ngayon sa cellphone ko? Ayan na nga, totoo yan. Ang Anong dami. ginagawa ng Ang dami pa rin. diba? Lahat po ng mga kasagutan sa mga katanungan yan At ano ulam ninyo ay ngayon? aming ipaglilingkod sa inyo sa Lunes. Sa Lunes na po. Alas 6:30 ang ating oras. Masamang tao lang ang takot Walang sa dalawa makakaligtas. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Hi! Magandang morning. Anong araw ba today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Alas 6:36 ang ating oras. Eto na, kausapin na natin, kumbatsero.
Ang pagkakaalam ng publiko, ang DICT ay nilikha para protektahan, para maging secured tayo kapag ang pag-uusapan ay cyber. Meron tayong cyber security. Pero bakit mula nang makreate ang DICT, nagkasunod-sunod itong... Marami tayo nababalita ang mga breach na dapat imbestigahan. Ang titindi nitong mga pangyayari. Kuha tayo ng paliwanag mula mismo sa Executive Director ng Cybercrime Investigation and Cooperation Center ng DICT, si Yusek Alexander Ramos. Yusek, magandang morning! Hi, good morning, Anthony, Jerry. Good morning po. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Ikaw ba nandito na nakauwi na ng Pilipinas, Yusek? Wala pa, nandito pa tayo, nag-aaral pa rin. Yan ay sa Hawaii. Isang linggo na lang, tapos na. Sa Hawaii. Opo, nasa Asia Pacific Center for Security Studies. Mukhang maganda ang panahon dyan. Nakikita namin sa inyong background. Well, nasa campus kasi tayo, so ibang atmosphere dito. Hindi pa ba kayo pinapauwi, Yusek, sa tindi nitong mga naging problema natin sa cybersecurity? Noong weekend nandyan ako. Umalik ako Friday, Saturday, Sunday para lang ma-address yung mga yung mga nakalap na ng mga impormasyon at para ma-analyze namin. Umalik ako rito noong Tuesday lang. Teka muna po, Yusek. Kayo po ay nag-aaral ng at ito po ba ay pag-aaral na sagot ng gobyerno o personal ninyo? Ito ay imbitasyon ng Estados Unidos para sa isang regional security, comprehensive security studies. Nag-aaralan natin mga issues ng ating region, yung Indo-Pacific region. Kasama na dito ang issues ng cybersecurity. So kayo po ang ni-require na umattend dyan, hindi po ang inyong subordinate lamang? Opo, ang na-nominate tayo ng isang panel dyan dito sa Amerika na siguro nakita na gaano ka-importante yung role ng CICC, kailangan madagdagan ng kaalaman ng ating bansa. Pamamagitan ng ating ahensya. Okay. Ang unang tanong po natin ngayon ano ba talaga trabaho ng CICC? Bakit ba gaya nga nung sinabi ni Kumbachero kanina, parang kung kailan naman nalikha itong DICT at saka itong CICC which is under DICT, saka pa parang dumadami itong mga kaso ng mga cyber crimes o kaya ay yung cyber security breach sa iba't ibang government agencies? Well, una-una, intindihan natin, itong mag-umpisa tayo sa budget allocation, lahat ng ahensya ng gobyerno ay binibigyan ng mga kaukulang budget para mapangalagaan at patakbo ang kada ahensya. Ngayon, ang kada ahensya merong requirement ang DICT. Ang DICT ang tagapangalaga ng ating mga infrastruktura para magkaroon ng malawakang connectivity. Ang issue ng cybersecurity ay devolve Hindi yan nakasentro sa DICT lang. Okay. Ganito ang nagiging papel ng DICT. Kada ahensya, taon-taon kailangan mag-submit ng ISSP ang mga ahensya. Ito yung Information System Security Plan. Okay. Ito ay nire-review ng mga eksperto natin sa DICT kung compliant sila o hindi. At kung anong dapat nilang gawin para ma-ensure na yung mga binibili nila nasa standard or ang plano nila for the year ay naaayon sa mga compliances. Okay. So isa yan ISSP. Sinasubmit yan the year before ng mga ahensya sa DICT para ma-review naman ng isang panel. So ano po? Ito po bang mga government agencies na to? Magmumula kung sino magpapatakbo, paano nila patatakbuhin ang kanilang
mga sistema. Yes. Okay. Ito po bang mga government agencies na to ay nag-submit ba sa inyo at sila po ba pumasa ayon po Compliant. sa inyong pamantayan? Yung pong kanilang cybersecurity Halimbawa, system? itong PhilHealth, Oo. PSA, yung Congress. Congress, Oo. tsaka Senate, na Oo. itong nakaraan, mayroon din daw attempt. Tama po yan. Dapat magsasubmit. Ngayon, dun sa mga ahensya na nasabi nyo, noong 2022 kasi supposedly sinabit nila, no? Wala pa ho kaming nakikitang naaprubahan. Kasi nga, hindi ata naisubmit or nire-review pa rin sila. Dahil hindi yung porke sinabit mo tapos na agad, no? Ito ho ay dadaan sa proseso, magbabalikan, sasabihin, kailangan nyo i-adjust ito, kailangan nyo dagdagan, or kailangan nyo review mabuti. So, nandyan ho na-stuck maraming gobyerno, maraming ahensya na hindi ho maayos ang kanilang submission. Yun. Ngayon, ang pagkakaalam ko, kasi isa yun sa mga bagay na inalam ko, kamusta yung ISSP nito mga ahensya na tinamaan? Opo. Sila ba ay nakapag-submit? Sila ba ay napurbahan? Yun ang tanong namin. So, Go ahead po. based sa record ng DICT, hindi pa ho. Ayun, hindi pa sila nakapag-submit. Okay. Hindi naman paano mo malalaman kung matibay ang kanilang firewall Kung hindi nga nagsasubmit. kung hindi nagsasubmit? Opo. Okay, Yusek, ang sabi mo, devolve ang functions. So yung pagkakaintindi ng marami na ang DICT ang nangangalaga ng ang in charge sa ating cyber security, ibig ba sabihin hindi ganoon talaga at may kanya-kanya ang bawat ahensya ng gobyerno? Tama po yun. In fact, I think nung huling administrasyon, no, nag-effort naman yung ating gobyerno. Nagtayo sila ng Securities Operation Center. Ito ay isang malawakang sistema na kada ahensya inimbita na sumali kayo rito, karagdagang protection to para sa inyong sistema. Ang problema ho natin, nag-expire na ho yun noong 2022. Ang halaga ho niya, masyadong mahal yan, no? Umaabot ng 500 million pesos yan. Ano nagawa sa atin Hindi yung naman ho 500 na rin million yun yan? yung ating budget para dyan. Kaya for this year, wala ho tayong SOC. Anak ng baka. Teka muna, sa party po ng CICC, kasi ito, DICT, yung specific, yung pong CICC, na kayo po ang pinuno, wala po ba kayong mga tools na ginagamit para po mga equipment. malaman ang vulnerability ng each agency? Kasi nakakatakot ilang million daw kung batsero yung individuals 13 to 20 million sa PhilHealth. PhilHealth alone. Hindi po ba dapat merong vulnerability test tool man lang ang CICC? Wala ba kayong nabiling ganon? Wala ho kaming gano'n, no? Ang function ho ng CICC, kumbaga tapos na, no? May nangyari na. Doon kami pumapasok. So, Investigation. kino-coordinate natin kung sino yung mga ahensya, relevant agencies na pwedeng tumulong sa isang nabiktima na ahensya. Yun ho ang ginagawa natin. Pinagtutulungan natin para kung ano yung kailangan nila, maagapan. Doon ho sa PhilHealth, ang CICC hindi ho naisali. Ay, ganon. Mario po. Pambihira Okay, pati. Yusek, nangyari na yan. May investigation na ginagawa. Ang sabi nyo ay ang PhilHealth, hindi kayo isinali. Ang PhilHealth ay kasama dun sa mga hindi nag-submit ng mga dapat na isubmit sa DICT. Ngayon sila'y na-breach, napasok ng mga hackers. Ganun na lang ba yon? Wala bang mananagot dapat sa mga taga PhilHealth sa harap ng pangyayaring ito? Definitely meron, no? Meron tayong National Privacy Act, no? Nakasaad doon na meron silang privacy officer dapat, no? Ngayon, may nawala o may na-compromise na private information, may kaukulang penalty ho yun sa kanila. Dahil hindi sila tumugma sa naayon ng mga patakaran. Ngayon, siyempre, kailangan natin tulungan pa rin sila dahil yung sistema nila, nalaman na lang natin nung nangyari na may
mga practices sila o protocols na hindi naaayon nga. No. Doon lang natin nakita nung may nangyari Nung may problema At, na. yun ay kinokorek na or kinokorek pa rin hanggang ngayon. Ang problema pala natin dito, Kumbachero, Yusek, puro tayo reaction. Ganun Wala nga. ba kayong prevention naman lang sa parte ng CICC na wala ba kayong kakayanan para gawin iyon na bago pa mangyari ang krimen ay maprotektahan na ninyo ang mga government agencies na ito bilang kayo yung nakakubabaw dapat Kaya nga ang tawag sa inyo coordinating center. Yeah. Tama ho yan. Sana. Kaso hindi kami kung ano lang na ibigay sa atin ng gobyerno, hanggang doon lang kaming galawan natin. No? Sa skills level, wala tayong problema. Dahil may skills naman tayo. Yun nga lang, may mga kaukulang mga preemptive capability dapat tayo. Yun. Yung hinihingi namin na hindi naman na ibibigay. Hinihingi in the form of budget ba yan, Yusek? Opo, kasi lahat to tulad yan ang sinasabi nyo, kailangan natin magkaroon ng capability, no? Para malaman kung anong galawan dyan sa yung preemptive capability natin. Correct. Yan ho, yung mga special tools for surveillance, special tools for predictive analysis, at kailangan din natin ng mga eksperto, mga AI practitioners o yung mga programmers natin. Mahirap po maka-acquire ng basta-basta ng mga skill levels na yan. So, kailangan natin ipa-training ng mga tao. Mag-hire kayo ng mga Wala hacker. ho tayo pagdan. Yusek, hindi ba kasama yan sa mga hiningi na ninyong budget? Inaayos ngayon ang budget for next year. Yan ba'y na-submit na ninyo? May request kayo para ponduhan yung mga binabanggit ninyo na yan? Meron po. In fact, yun last year, no? Kasi last year lang tayo nag-assume. Opo. Yung natitira namin budget, palibasa field ko talaga transnational crime, allocate ko yung pondo ko sa mga tools na absent sa ating ahensya. Kaya nga kung titingnan nyo sa record namin, as early as January, nakaka-respond din naman kami. Tulad nung sa airport, nung bumagsak yun, yung kaap, nasa sakluluhan namin sila. Bumili, kasi meron kami mga equipment at mga tao na na-hire na para suportahan sila. Yung Civil Aviation Group, board, na ransomware sila within 24 hours dahil may limited capacity kami, nasakluluhan nun natin, na-recover natin yun. Ganon din ang Clark International Airport at iba pang ahensya, natutulungan natin basta makapag-report sila on time. Yun. Nakakatakot kasi Dapat kung talaga bachero ganun. to. Pasensya sa mga Marami ho nakikinig tayong natin. matulungan na. Yan, itong nangyari itong mga nakaraang linggo lang, kukonti pa lang yan. Marami ho tayong nasaklolohan na. Opo. Ito po, At last yun nga lang, na-highlight talaga yan dahil talaga masama ang tama. No? Medyo gahulan po kami sa oras sa Yusek, pero isa na lang. Halimbawa po ang NBI, ang PNP, di ba? Ang daming mga data diyan ng ating mga kababayan, mga LGU, pinagkakatiwala natin ang mga data natin diyan. Meron po silang, di ba, Kumbachero, pag kukuha ka ng police clearance, NBI clearance, halimbawa, yung multisys. Kilala niyo ba yung multisys, sir? Yung iPay, yung MYEG. Yung po bang mga ito ay mga software ba yan mga tools? Mga supplier nila. Supplier nitong mga agencies na binanggit ko. Oo. Yan ba na-check ninyo at sino nag-aalaga ng mga data natin dyan? Okay. Unahin ho natin ang NBI. Ang NBI, kasi galing din ako doon dati, no? Sigurado ako safe yung data natin doon dahil hindi online yung sistema nila. So ang data nila, imposibleng manakaw. Ngayon, dito sa dahil nung pandemic, everybody went online, nagsulputan ng mga applications para mapadali ang buhay natin. Wala pa ho tayong kaukulang na tinatawag na compliance test para sa kanila. Yun ay ating hinihingi. In fact, part ng aming requirement magkaroon ng either risk or cybersecurity officer, kada ahensya o kada private institution na nangangalaga ng ating mga
datos. Datos, oo. Yun ho ay panukala ho namin at hanggang ngayon di pa rin po na-aprobahan. Nako, hindi natin alam kung kailangan pang batas dyan o through executive order lang pwede nang gagawin yan. Yusek, pasensya na kami gahol din. Ang dami pa namin gustong linawin sa inyo pero Umuwi na kayo, sir. Umuwi na kayo. Wag na yung mag-aral dyan. Wag na kayo mag-aral dyan. Pambihirang aral dyan, oh. Papuntahin nyo na lang kaya yung deputy nyo dyan. Nagre-report araw-araw. Apo. Okay. Yusek, maraming salamat ha. Okay po. Yusek Alexander Ramos, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Cooperation Center. So yung mga government agencies natin, wag ho kayong lalo na yung mga humahawak ng mga data ng importanteng data ng ating mga kababayan, wag na kayong magmagaling. Yung nagdudunong-dunungan kong batsero, nakaya namin to. Kami na bahala dito. Makipag-ugnayan ho kayo sa DICT at para natutulungan kayo at mapangalagaan ang impormasyon ng ating mga kababayan. Pero mukhang sa pagkakaintindi ko kay Yusek, mukhang kailangan talagang lakihan pa yung kapangyarihan nitong DICT. Dagdagan ng tao, dagdagan ng hacker. Dapat mga hacker ang i-hire ninyo. Dagdagan ng equipment. Ayan, mga equipment na mga kailangan para maprotekta. Ang labanan po ngayon mga kababayan, hindi na physical lamang. Hindi na missile, hindi na bomba. Ito, sa cyber, sa cybercrime. isang pindot lang, pwede pong bumagsak ang banking system natin. Nako. Yung pera nyo, pwedeng mawala sa bangko. Ay, ganun po katindi. Kaya yan ang labanan. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohan. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! Doon sa mga humihingi ng update, doon sa mga tumatakbong nakahubo dyan sa UP, yun pala mga parang Fraternity. challenge. Hindi fraternity kumpatsero, mga student organization Student Halimbawa, organization. yung isang klase, isang kurso, may ganito silang organisasyon, ganon. Mga challenge pala nila yon na yung parang sa halip na paddle sa fraternity, sa halip na hahatawin ka hanggang mamatay, sa kanila daw simple lang ito nga sa amin patatakbuhin lang namin ang nakahubo, tapos manghihipo lang. Ganun ang gagawin. Eto, may mga nakapost sila, mga challenge daw pala yon. Merong Pambihira, may ganyan pala. lick 5 lines of mic of another player's belly. Submerge a cake slice with hot water and eat it all. Ganun? Mga challenge, Kumbajero sa mga sa grupo nila. Tumanggap kaya ng challenge? Mukhang meron. Mukhang Ano ba yan? Kailan ba yan? si Kelly nag-text, tatakbo daw siya na nakahubo. Kelly, wag na. Utang na loob. Wag ka na sumali dyan. Kelly Ramos. Hindi ka na estudyante. Kelly. Drive an ikot jeep for 10 seconds. Biruin mo, kung gagawin mo yun, paliliparin mo yung jeep dun sa buong UP. Get an undercut. Yun. Naku, dip your sock-covered feet in the toilet for 10 seconds. Ayun, may mga yung kung mga ganun lang na yung yun, mga private lang. Pero yun, kung yung manghihipo, dilaan daw ang tiyan ng kung sino. Sus, malaswa na yan. Hindi na nga dapat na ginagawa yan. Kaya tama ang ginagawa ngayon ng Student Affairs Office ng University of the Philippines at tinatawagan ng pansin itong mga student organization. Hindi, itong mga ganito, kumbatsero, hindi tama para sa mga estudyante yan. Saka ko na nga, lalo yan, Premier University natin yan. Pamantasan ng Pilipinas yan Kaya nga Since 1908 yan
Subukan nyo gawin yan sa mga Arab countries. Ay, ewan ko lang. Ay, nako, baka kung ano mangyari sa inyo. Oo. Eto, magre-report sa atin ang ating Habibi. Habibi. Alam mo ba yung Habibi? Oh, Habibi. Term of endearment yan Oo, sa Arab. Ang tawag naman nitong si Yuel sa jowa niya, Habebe. Bebe. Pero eto ang ating be, Be. si RH14 Let Narciso. Be. Come in, be. Kami, be. Assalamualaikum, Jerry, Anthony, at bukas nga ang Saudi Arabia na makatuwang ang Pilipinas sa iba't ibang larangan. Bakit Yes. ganyan ang Get up mo. ngayon? Oo, ito kasi ang modest na pananamit dito sa Saudi. Hindi naman siya mandatory pero kapansin-pansin na lalo na kapag wala kang hijab, nakatingin sila sa iyo mula sa airport. Oo. So, in-advise kayo na magsuot niyan. Ayan, hijab. Ayan. Bagay Hijab. Bagay sa'yo, Let. Gusto mo ba pinangarap mo rin tumira sa Saudi? At saka ano rin kasi, 2:00 na madaling araw dito ngayon. So, bumangon lang ako Sorry. tigaan. Sorry. Direct pa yung boko, kaya nag-hijab na ako. Kaya pala. Oo. Yung pala ang kainaman ng hijab na yan. Oo, yun. Ang dami ko pang sinabi. Oo nga. Hindi, saka una-una, pasensya na at 2:05 pala ng madaling araw dyan. Bahagi ng paglilingkod mo sa bayan yan na Let. Thank you sa'yo. Sige, go. Ayan, bukas ang Saudi Arabia na makatuwang ang Pilipinas sa iba't ibang larangan. Iyan ang idineklara ni Saudi Ministry of Investment, Minister Khalid Al-Falih, sa roundtable meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang economic managers at mga negosyante dito sa Saudi. Tinukoy ni Al-Falih na maaaring palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa finance, energy and petrochemicals, industry and logistics, real estate development, at maging sa sektor ng paggawa, agrikultura at turismo. Ayon sa Saudi official, nakikita nila ang Pilipinas hindi lang bilang lumagong malaking kumpanya, kundi isang bansa na mabilis ang pag-unlad. Naniniwala rin si Al-Falih na magiging tulay ang Pilipinas sa ASEAN region at sa buong Asia. Umaasa naman ito na ikukonsidera rin ng Pilipinas ang Saudi Arabia bilang strategic entry point sa Middle East. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Let, pahabol na lang, Let. Yes? Pahabol na lang, may mga nagtatanong, mga kamag-anakan ng mga anak at asawa ng mga nagtatrabaho dyan sa Saudi, kailan daw ba makakaharap ng Pangulo ang mga kababayan natin dyan sa Saudi? Oo, mamayang gabi dito. Kasi ngayong araw yung summit proper ng ASEAN Gulf Coordination Council at sa gabi yung Filipino Community Event ni Pangulong Marcos kasama ang mga Pilipino dito. Ang PhilCom sa Gulf countries ay nasa 2.2 million pero yung dito lang sa Saudi Arabia nasa 700,000 yung ating mga kababayan. Yun, ayos. Thank you, Let. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Oy, magandang umaga pala, kumbatsero, sa mga taga San Narciso, Quezon. Kumusta ba ang mga puno ng nyug dyan sa San Narciso, Quezon? Pinagpuputol daw, ha? Diyan sa Grabe. isang ginagawang resort subdivision. Resort complex, kumbatsero. Oo, laki, ano? Sobrang, saka lang ba tong, pangalan? Alan Yap? Alan Yap yung asawa ng asawa ng mayor. Pero yung may proyekto ay si Ryan. Si Ryan? Ang bira. Mabuti na lang, kumbatsero, at ito palang Philippine Coconut Authority mag-iimbestiga na sa illegal Ayan. na pamumutol ng mahigit 1,000 puno ng nyog. 1,000
Oo. Hindi po 2 puno lang ng nyog. 1,000 na puno ng nyog ho. Grabe. Sa San Narciso, Quezon. Ayan, Ryan Go ang Oo. pangalan na nung may-ari nung kumpanya, kumbachero. Oo. Itong wala pala tong wala pala tong ECC. Walang ECC. Wala ni isang permit. Walang permit. Ano ba yun? May sariling gobyerno ba doon sa San Narciso, Quezon? Yun ay tanong natin doon sa mayor ng San Narciso. Ito pong si PCA of Philippine Coconut Authority Administrator Bernie Cruz nagpadala na raw po ng isang team na bagi-imbestiga sa Barangay Rizal. Baka kailangan nyo ng backup ng pulis. Oo. Kapag ka daw investigador mula sa labas, ang pupunta dyan, hindi nakakapasok. Hindi nakakapasok ho. Oh, yan. PCA pati DNR. Tawagan na rin natin ang pansin ng DNR dahil hindi lang daw mga puno ng nyog ang pinagpuputol diyan, kumbachero. Pati mga bakawan. Nako, pambihira. Malaki problema niyan, Nako kumbachero. po, Nako po. Oras po natin 7:09. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, 20 ng Oktubre 2023. Narito na po ang ulo ng ating pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos nakaselyo ng $120 million na halaga ng business agreement sa Saudi Arabia na inaasahang pakikinabangan ng 15,000 Pilipino. Maharlika Investment Fund tuloy bago matapos ang taon. Iba't ibang paglabag na itala sa unang araw ng kampanya para sa barangay at SK elections. Oplan Baklas, ikinasa ng COMELEC. 2 Chinese dinampot sa Pasig dahil sa barel. 4 naman ang sugatan sa pagsabog ng kemikal sa Quezon City. At Quezon Memorial Circle pinailawan ng asul bilang suporta sa Israel. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. alas 7:11 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, aabot sa $120 million na halaga ng business agreement ang pinirmahan ng Saudi business leaders sa dinaluhang roundtable meeting kay Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Riyadh. Ayon kay PBBM, ang naturang kasunduan ay pakikinabangan ng 15,000 Pilipino na nasa construction industry. Umaasa naman ang Pangulo na simula pa lamang ito ng business partnership ng Pilipinas at ng mga pribadong kumpanya sa Saudi Arabia. Nilinaw ng Pangulong Bongbong Marcos na tuloy ang Maharlika Investment Fund at magiging fully operational ito bago matapos ang taon. Sa kanyang departure speech pa Saudi, sinabi ng Pangulo na naalarma siya sa mga nabasa niyang balita na ipinatigil niya ang MIF. Nagsasagawa lang daw ang gobyerno ng karagdagang improvement sa organizational structure ng Sovereign Wealth Fund upang maging ideal o halos perfecto ang implementasyon nito. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. And we are still committed to having it operational before the end of the year. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. On the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Naitala ang mga paglabag ng ilang kandidato sa regulasyon na itinagda ng COMELEC sa pagsisimula ng campaign period.
kahapon para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ilang kandidato ang lumabag sa regulasyon sa paglalagay ng mga posters, streamers, banderitas na lagpas sa common poster areas. Sinabi ni Garcia na aalisin nila ang mga illegal na mga campaign materials at kakasuhan ng disqualification ang mga may-ari nito. Kahit umuulan, sumugod ang mga kandidato sa kanilang mga nasasakupang barangay para manuyo ng mga botante. Kaugnay sa gaganaping barangay at SK election sa October 30. Kanya-kanyang diskarte ang mga kandidato para magpakilala, manuyo at magpasikat sa kanilang mga botante. Mistulang fiesta sa ilang lugar sa Maynila dahil ang ibang kandidato ay may bitbit pang banda ng musiko at sound system habang piniplay ang kanilang jingle ala Pepe Pacheco. Naalala ko na lang si Pepe Pacheco. Kapansin-pansin din ang pamumulaklak ng mga makukulay na posters at banners ng mga kandidato na karamihan ay nakalagay sa mga bawal na lugar. Susunod! Dito po! Alamin natin ang update sa Operation Baklas ng COMELEC at gaano na ba karami ang kanilang mga nasampahan ng kaso, disqualification case, at sino itong dating sikat na action star. Paasa lang sa movie press, mahilig daw magbigay ng cellphone number. Mali naman. Mali naman yung number. Ganon. Susunod! Ayan. Tito Boy. Isa pang Tito Boy. Yun daw bang batas o yung ordinance sa Quezon City na bawal maglakad-lakad ng nakahubad ay hindi applicable sa UP? Dahil may mga nakahubo pa nga yung sa UP. Kaya nga. Dito sa Quezon City, pagkapalakad-lakad kang nakahubad. Walang pangitaas. Walang pangitaas. Huhulihin ka, kulong ka. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:15 ang ating oras. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Alas 7:19 ang ating oras. Aba, akala ko eleksyon na. Kumbatsero, akala ko botohan na. Diyan sa Santa Cruz, Bakit? Laguna. Bakit? Eto, may mga ballot boxes na ibinababa. Eto. Nako, hindi ko na ipadala sa ano. May picture ng mga ballot boxes na ibinababa mula sa isang truck. At diyan sa San Luis Sports Complex. Sa San Luis. At Santa Cruz nga yan. Santa Cruz, Laguna at bantay sarado ng PNP. Oo. Hindi raw ho yan, baka magulat kayo diyan sa mga taga Santa Cruz, Laguna. Hindi raw yan para sa barangay at SK elections. Yan pala para sa pagbibilang, recounting ng botohan sa labanan sa pagkakongresista. Diyan sa distrito na yan ng Laguna. 4th district yan Oo. Labanan nila ang na-proclaim na winner pala diyan si Maria Hamina Catherine Agaraw. At ang ano kaya ni Benji Agaraw yan? Anak. At ang nagpoprotesta ay itong si Attorney Antonio M. Carolino. Parang pamilyar sa akin. Yan ba yung mayor? Dati mayor, yata, dating mayor. Mrs. niya yata yung mayor ngayon na kumbatsero. Dating mayor. Diyan sa Santa Maria, Laguna. May kopya dito na ipinadala sa atin ang House of Representatives Electoral Tribunal. Ayun, iniutos nga pala nila the municipal treasurers and the election officers in the 4th District of Laguna are ordered matindi. to turn over the ballot boxes of the above stated clustered precincts containing the contested ballots involved in this case, together with other aforementioned election documents and paraphernalia to the duly authorized representatives of the tribunal during the period of collection. So meron palang recounting. Ano ba ang kondyan kumbatsero? Ano ba ang
nangyari sa eleksyon niya, ilang ba lamangan dyan? Mukhang kakaparanggot lang. Mukhang konting-konti lang, kumbatsero. At may mga aligasyon na mga dayaan dyan sa nangyaring eleksyon sa pagkakongresista sa 4th District ng Laguna. Babalikan natin yan. Pero ito muna ang ating mag-ama. Si Tito Boy. Tito Boy. Operation Baklas. Sinimula na. RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jeremy Anthony, sa ikalawang araw ng 10-day campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon, tatanggalin na lang COMELEC ang mga campaign poster at tatarpaulin na labag sa election rules na pinairal ng COMELEC. Ang nationwide simultaneous Operation Baklas ay pangungunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasama ni Garcia ang COMELEC NCR at COMELEC Manila sa Operation Baklas mamayang tanghali na sisimula sa Victoria at Moralia Street dito sa Intramuros, Maynila. Ngunit bago yan, inaamya ni Chairman Garcia ang lahat na dumalo sa idaraos na misa dito sa Manila Cathedral ngayong umaga, alas 7:30 para sa mapayapa at maayos na BSKE 2023. Matapos ang misa, pupulungin naman ni Garcia ang COMELEC ADMAC lahat ng department head at mga head ng mga committee para sa final pre-week assessment ng lahat ng paghahanda para sa election sa October 30. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ni Sharit, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Boy! Ilan kumbatsero? Balikan ko tuloy Oo. So, yung nangyari ho dyan sa labanan sa pagkakongresista sa 4th District ng Laguna sa pagitan ni na Attorney Tony Carolino at si Jam Agaraw, ang boto. Kung tama itong nasa online ha, si Jam Agaraw ay nakakuha ng 153,495 votes. Siya yung diniklarang nanalo. Ang kanyang itong nagpoprotesta, si Tony Carolino, 153,000 pareho 267. So ang lamang lang nito kumbatsero ay 1 minus 2 228 votes. 228 votes lang kumbatsero. Kaya putputan pala naging laban. Ito yung talagang putputan ha. Ito talaga yung ganunan no. Antindi pala niyan. So ang labanan ngayon ay sa House of Representative Electoral Tribunal at yung HRED po ang nag-utos ng recount. Matindi ang HRED. Ang bilis din ang kilos ngayon ng HRED. May kilala nga tayo Naalala mo ba kumbatsero? Several years ago, si Lanot. Si Henry Lanot, naalala mo sa Pasig? Naalala yung mo? Nakaupo ng isang araw lang. Nakaupo na isang araw. nanumpa. Dahil ang atrasado yung desisyon ng HRED. Kaya isang araw lang siya nakapagsilbi bilang congressman. Mario, tapos eleksyon na uli. Eto, ngayon nakakaisang taon pa lang naman. Pero mabilis, in fairness. Pwede. Good luck sa mga nagpapaligsahan dyan sa 4th District ng Laguna. Samantala, illegal campaign posters, ayan, sinimula na rin baklasin sa QC. Kahit may mga nakahubo. Meron bang mga nakahubo dyan? RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Anthony, sinusuyod ngayon ng mga tauhan ng COMELEC Quezon City at Quezon City Transport and Traffic Management o QCTTM ang iba't ibang mga lugar dito sa lungsod Quezon para pagtatanggalin ang mga campaign materials gaya ng mga placard na nakakabit sa hindi tamang lugar. Ang Oplan Baklas ng COMELEC ay sinasagawa isang araw matapos ang unang araw ng 10 days campaign period para sa barangay at SK elections. Kabilang sa mga lugar na sinusuyod ngayon ng Oplan Baklas ay ang barangay Santa Cruz, maging sa kahabaan ng Fernando Po Junior Avenue sa District 1, isang truck ang dala namang grupo na paglalagyan ng mga tinatanggal na mga campaign posters. Nagbabala itong si Dexter Cardenas, ang head ng QCTTM, sa lahat ng mga pasaway na mga kumakandidato sa barangay at SK elections na magsasayang lamang sila ng resources
kung ipipilit nilang ikabit sa maling lugar ang kanilang mga campaign materials. Hindi aniya sila magsasawang magbaklas ng mga ito araw-araw. Ayon kay Ginoong Cardenas, idudokumento nila ang mga pasaway na kandidato. At yan nga itatanong ko, puro baklas lang ba sila? Ang kailangan dyan may follow through. Dinodokumento, Jerry, kanya QCTTM para ito'y kanilang isusumite sa tanggapan ng COMELEC para malaman kung sino yung mga pasaway na mga ito lumalabag at na maaaring gamiting ebidensya laban sa kanila. Samantala, Jerry Anthony, isang ginang naman na si Mrs. Elena Castro na residente sa Barangay Santa Cruz ang nagrereklamo dahil nagkabit daw na mga poster sa kanilang binabantayang istora kagabi nang walang paalam. Ayun, yan. Pwedeng magreklamo yan, yung mga ganyan. Talaga. Reklamo nila yan. Ang ginagawa nitong mga tauhan ng QCTTM at sa gabay ng COMELEC, dun sa mga pribadong mga lugar, tinatanong kung mayroong paalam. Pag walang paalam, automatikong baklas ang gagawin. Yan. Ang ginagawa naman ng iba dyan, idadahilan, hindi kami nagkabit niyan. Kalaban namin na nagpagawa niyan, ikinabit niyan sa inyo para siraan kami. Ang tawag dyan, Jerry, lumang palusot. Pero may sagot na dyan si Chairman George Canseco Canseco. Garcia. George Garcia. Sabi ni Chairman George Garcia dyan, kung talagang lumang palusot na, pero kung talagang kalaban mo, baklasin mo, ikaw ang magbaklas. Baklasin mo yung sarili mong poster. Ayan. Kaya ngayon maghapon kahit na tirik ang araw na ngayong alas 8 o malapang alas 8 ng umaga ay hindi tumitigil itong mga tauhan ng COMELEC at QCTTM para suyurin yung iba't iba pang mga lugar dito sa 142 barangay ng Quezon City para pagtatanggalin ang mga illegal na posters na nakakabit kung saan-saan. Wala rito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako naman, Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Oras po natin. Balita. Secretary Dong Mendoza, maganda morning, 7:29 ng umaga. Ayan, sa mga taga George Bocobo, Maynila. George Bocobo. Andito lang pala sa Maynila. George Canseco. Ngayon, George, meron palang George Bocobo. George Bocobo. Andyan ang ating bagman. Ayun. Ito ang mamimigay ng pera na legal. Legal. Andyan si Sherwin Alfaro para sa ating malakas promo. Kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo dyan sa Barangay 702 George Bocobo, lungsod ng Maynila. Oras po natin. Mr. Jalom Tang, Chityampwa, 7:30 na ng umaga. Ito dahil sa illegal na pagtataglay ng armas sa Pasig City. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga operatiba NBI NCR ang bahay ng mga suspects at nakumpiska ang isang assault rifle, isang caliber 40 at mga bala. Ginagamit umano ng mga suspect ang mga armas sa pambubuli at pananakot sa kanilang mga kapwa Chinese. Ayon kay NBI Regional Director Romel Vallejo, nakatanggap sila ng mga reklamo na laging lasing ang mga ito at mahilig maghamon ng away at makipagsuntukan dyan sa kanilang lugar sa Pasig. Oras po natin, Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela, 7:33 ng umaga. Sugatan ng 4 sa nangyaring chemical explosion sa Novaliches, Quezon City. Kabilang sa mga nasugatan at matindi ang pinsalang tinamo ni na Jerome Arcilla, Michael Tubiera, Fernando Arcilla at Jeronimo Arcilla. Sa report ng Bureau of Fire Protection, naganap ang pagsabog ng kemikal alas 2 ng hapon sa Abam Steel Fabrication na pag-aari ni Abigail Arcilla na lumikha pa ng sunog na umabot sa unang alarma. Mahigit na sa 150,000 kaso ng influenza-like illness ang naitalan sa bansa ngayong taon. Ayon sa Department of Health, ang bilang ay mas mataas ng 45% kumpara sa halos 105,000 cases sa kaparehong taon
sa kaparehong panahon nung nakaripas na taon. Bukod sa pagpapaturok ng flu vaccines, pinayuhan ni Dr. Nina Gloriani, head ng Vaccine Expert Panel ng DOH, ang publiko na magsuot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar. Kasi lahat naman ng respiratory infections, face mask eh. Yan, paghugas ng kamay, pag umuubo, nakatakip yung kaya face mask nga ang ating sinasabi, no? Ay nating makumalat itong virus na ito. Ayun. Doc, meron bang mga libreng flu vaccines dyan? Baka meron. Sana yun ang ponduhan din ngayon ng gobyerno, kumbatsero. Yes. Mahal din yan kapag bibilhin, nasa mahigit 1,000. Ganun. Ang flu vaccine kapag palagay ko meron ng gobyerno yan, kumbatsero. Dapat at ipalaganap para mas marami. Taon-taon yan, masisira din yan dahil taon-taon nagbabago ng strain ang flu, kaya taon-taon ay kailangan nating magpa-flu vaccine. Huwag niyong gayahin yung ilang mga nanay natin na nakadisplay lang yung pagkain, ayaw pakain. Nasira tuloy, napanis. Sa eskaparate. Sa eskaparate lang. Saan ka nakakita ng yung langka na preserve, nasira? Sa tagal. Pagka tatangkain buksan tatamaan ka. Nanay Benny, may nagrereklamo. 7:35 ng umaga, Nanay Benny, pinailawan po ng asul ang Quezon Memorial Circle bilang pagpapakita ng suporta ng lokal na pamahalaan sa Israel. Asul ang kulay ng bandila ng Israel na ngayon nakikipagbakbakan sa mga militanteng Hamas. Nagpasalamat naman ang embahada ng Israel at nireshare din online ni Israeli Ambassador Ilan Flush ang ipinost ng mga larawan ng QCLGU. Una nang tumindig si Pangulong Bongbong Marcos sa Israel at mariing kinundi na ang pag-atake ng Hamas na ikinamatay ng 4 na Pilipino. Pero ang tanong natin, kumbatsero, bakit doon sa UN Security Council resolution na inihain ng Russia para magkaroon ng tigil putukan dyan sa Gaza dahil sa ang dami namamatay. Binomba yung ospital, 500 ang patay. Hindi ba, kumbatsero? Bakit ang Amerika, bakit ang Grand Britannia o UK, bakit ang Pransya ay tumutol? Bakit? Kaya nga. Bakit? Parang sinuportahan nila yung pag-atake na yon. Parang sinuportahan nila, ang tawag nga nila, sinusuportahan ba nila? Genocide to Ang sabi ng iba, sa mga tumitingin dito na hindi masyadong diehard Israeli, hindi diehard sa Israel, sabi, genocide yung ginagawa ng Israel na yun May mga masasama, masasama sa Gaza, pero may mabubuting mga tao at inosente. Ayun. Ang hindi po bumoto, ito po yung report sa UN Security Council, mga kababayan, ay ang UK, US at France. Tama? Yun nga, kumbatsero. UK, US and France. Samantala, alas 7:37 ang ating oras, kinasuhan na ang 16 na akusado sa paghasing at pagpaslang sa criminology student na si Aldrin Bravante sa Quezon City. Ang grupo ay pinagharap ng kasong paglabag sa Republic Act 11053 o itong anti-hazing law. 4 sa mga akusado ay mga opisyal ng Tau Gamma Pi Fraternity na pawang nasa custody na ng QCPD, habang ang iba pang suspect ay kilala na din, kabilang ang 2 unang naaresto at ang 4 na sumuko. Niyugyug ng magnitude 5.9 na lindol ang New Bataan, Davao de Oro kaninang alas 2:58 ng umaga. Unang iniulat ng PHIVOX na magnitude 6.2 ang pagyanig na may lalim na 13 kilometers at tectonic ang origin nito. Sabi sa DCRH ni Rochelle Ablan, Science Research Assistant sa PHIVOX, posibleng may maitalang pinsala sa lindol at asahan din ang aftershocks. Alas 7:38 ang ating oras, magbabalik pa rin ang mga balita. Pangunahing balita. Ang unahing balita sa showbiz. Magandang dilag,
Yeehaw! Uy, happy birthday pala kay Ginoong Dennis Ivan Aliermo. Uy, Happy si birthday, Dennis, Desyo. Kuya Dennis. Alam ba tayo dyan? At ka-birthday niya, yung kanyang si Hugo. Taberna Aliermo. Happy birthday, Kimpi. Wala ba tayo dyan, Kimpi? Ayan. Ka Jerry Labasan, magandang morning. At si Colonel James Brillantes, binabati sino yun? Ay, nalipat yung dating MPD director. Oo, si Andre Dizon. Si Andre Dizon, nalipat na dyan sa Camp Crame. Eto na. Sino ba itong action star? Dating sikat na sikat. Ang daming mga pelikula nito na kung mangako daw ay wagas. Pero ay binibigay na number ay mali. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka, Jerry at Katunying. Uy, para sa ating sino daw? Ano daw? Nakakaloka si super mega kabaliw. Ang isang kilalang action star na marami ng acting award dahil sa napakahusay niyang pag-arte. Aba, kapag kinausap pala ito ng reporter at sasabing, interviewin kita, sige, schedule natin. Pwede mo makuha yung number mo. Magbibigay naman ng number. Mali nga lang. Ganon? Ayaw magpa-interview. Ayaw na magpa-interview. Eklitera. Kaya nga nung pagtatanong mo ang number niya, sasabi na ganda mga reporter, ay iba-iba ang number niyan, hindi mo makukontak. O kung mag-ring man ang telepono, hindi naman din sinasagot. At kahit magpakilala ka pa, pero mahilig yan, ha? Eto, sige, chikahan tayo. I miss you so much. Eklatera. Eklaterong palaka ang naturang... Bakit nga? Anong sa tingin ninyong dahilan? Ba't ayaw niya magpa-interview? Siguro dahil may mga itinatago siya sa buhay niya. Sigurado yun, no? Kasi alam mo yung mga artistang may mga itinatago, takot na takot magpa-interview yan, eh. Pero yung mga bulgar ang buhay, nako, hindi natatakot sa mga interview yan, mga artistang ganyan. Dati siyang action star, sikat na sikat, pero ngayon wala nang pelikulang bago. Wala nang pelikula, nabibisi. Pero mapera pa rin. Oo. Bakit mapera? Bakit mapera yan? Nasa ka ba ng yaman? Nanalo ba sa loto yan? Parang ewan. Pero ito, magaling na artista ito. Magaling na artista ito. Ay, isumbong nyo sa mga pulis. Malamang. Isumbong ninyo sa pulis kung... Nanalo ba sa slot machine yan? Halimbawa, isumbong ninyo kay Lucio Margalio. Kay Bobby Barbers. Pwede kay Cesar Mancao. O kaya kay alias Boy Negro. Kay Apuang pala, kay Apuang. Ito yung nanipa ng slot machine, pagbalik niya nanalo ng di ba? Milyon. Siya pala yun. Clue! Kulang na lang ay pangalanan na. Yan ang ating DCRH Showbiz Hottest News. Pero teka muna. May babatiin ka ba? Babatiin ko muna itong 22nd birthday pala ngayon ni Jose Miguel Rivera. Graduating na ng BS Psychology. Happy birthday, Jose Miguel Rivera. Binabati ka ni Ateng Lizelle at ni Kuya Ricky Rivera. Uy, tuking natin dito sa ating programa. Si Mr. Anson Ang ng Sapuro Noodles at si masarap ba noodles yan? Masarap ba yan? Sapuro noodles na yan. Lamok! At saka si Mami Sherry Ramirez. Ayan. Sherry Ramirez. Mami Sherry. Ayan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Yun. Uy, si William Jose nagpaparamdam, kumbachero. Bakit? Hindi mo na raw siya tinetext. Alam ko ba number niya?
Ay, William Jose. Pwede mag-text sa kanya. Si Big Time Bernard. Si Big Time Bernard. Sabi niya, I'm watching. Ay, you're watching? I'm watching. Kala ko. I'm watching you. I'm watching. Oy, ating Milet ng NKTI na nakatutok sa atin. Magandang morning kay CJ Costales, Attorney Don D. Mendoza, Attorney Eduardo De Mesa Jr., magandang morning. At happy birthday din, kumbachero, kay Kuya Mark Navarro. Kuya Mark, birthday mo ba ngayon? Balita sa sports. Gumawa po ng kasaysayan si Pinay Formula 1 racer Bianca Bustamante bilang unang babaeng nakapasok sa McLaren Driver Development Program. Produkto ng nasabing programa si 7-time World Champion Lewis Hamilton at Landon Norris. Ikakatawan ng 18 anyos na taga Laguna ang McLaren at Art Grand Prix sa 2024 season ng all-female single-seater Formula Race category. Naging laman si Bustamante ng international headlines nang sumali siya sa F1 Academy's Prema Racing noong Pebrero at nasungkit ang unang titulo sa Valencia, Spain noong Mayo. Yun, congratulations! Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, isa ka rin ba sa mahilig mag-snooze ng alarm clock? Ayan dahil tinatamad pang bumangon. Ayan, hindi ka nag-iisa. Konti pang pagkatulog. Konti pang paghalukip-kip. At ikaw ay mahuhuli na sa pasok. Alam nyo bang kahit nakakairita ito para sa iba, napapahusay pala ng pag-snooze ng alarm clock ang inyong brain function. Sa bagong pag-aaral ng Stockholm University researchers, lumitaw na mas mahusay ang performance ng mga snoozers sa mga cognitive test. Hindi kagaya ng mga bumabangon agad. Ganon? Ganon. Hindi na nga ako babangon agad. Susubukan ko nga yan. Subukan natin bukas. Sa bagay, Sabado bukas. naman. Hindi nakakaranas ang snoozers ng sleep inertia o morning drowsiness at hindi rin naapektuhan ang kanilang mood. Iniugnay ng mga eksperto ang kakulangan ng tulog sa mabilis na brain aging at erectile dysfunction. Kaya pala sabi ni Kuya Angelo Palmones, yung Ultabayo, ano daw? Panesenya sa akin ganun? Ganun Ano daw yung bulate? Ewan ko, sabi niya. Ganun na senya sa akin Si Kuya Angelo talaga. Kuya Angelo Talagang ala ba tayong tangerine chocolate yan? Sa ibayong dagat, pinangangambahang sumiklab ang isang multi-front war laban sa Israel. Ito'y matapos na maglunsad ng pag-atake sa Israel ang Iran-backed Lebanese group na Hezbollah at nanawagan ng isang day of raids. Isinisi sa Israel ng Hezbollah ang pag-atake sa Gaza Hospital na tinawag nilang massacre at brutal na krimen. Nagalit ang Hezbollah matapos ding mamatay ang 8 nilang fighter sa Israeli strike simula nitong Martes. Naglunsad po ang Hezbollah ng mga missiles, rocket at gunfire attack patungong northern Israel kung saan 3 Israeli ang nasugatan kabilang isang bata. Itinatanggi po naman ng Israel Defense Forces na sila ang umatake doon sa Gaza Hospital at meron daw po mga patunay, intelligence report, na hindi sila kundi ang kanilang kalaban. Isa daw puwersang allied sa Hamas ang nagmalfunction ng rocket at yun, tumama sa ospital dyan sa Gaza. Ang daming namatay. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2! 2 por 2! Hi! Uulan, iinit, uulan, change of season. Kaya baka meron ng mga kailangang i-change sa inyong mga bahay. Ay, Kuya Chito Fuentes, buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Hindi birthday ni Kuya Mark Navarro. Hindi pala. Advance na lang. Advance happy birthday sa January. Sa January pa naman. At Tita Helen Nagares, Tito Albert, magandang morning.
Kumbachero, narito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw kasama ang barkada o pamilya. Fuel efficient at 6.6 sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Tingnan mo naman yung itsura nung Tiggo 5X Pro. Nga, no? Ang ganda. Pogi. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa talaga ng fuel consumption. O, di ba? Ayan. Swabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kung gusto niyo pong masubukan ng all-new Tiggo 5X Pro, pumunta lang sa Cherry Auto Philippines o kaya po naman sa kanilang mga dealership. Asaan si Sherwin? Ito na ang ating Malakas promo. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 1,200 daw pala, kumbatsero, ang bilihan ng ang flu vaccine. Sabi ni Ateng Annabel Tapalya. Ganun. Kaya kung may mga libre dyan sa inyong mga health center, ay samantalahin nyo na. Masakit-sakit din sa bulsa yan, 1,200. Sana may libre yan, mga taga-DOH ha. At saka yung kung meron naman yan, paturok nyo ng paturok. Ayan, sayang, baka masira eh. Di ba? Yusek Ariel Nepomuceno na nadali ng ili. Yung influenza illness. Yan na nga. Usong-uso talaga ngayon. Yan. Si RH6 Shelvin Alfaro andyan sa George Bocobo, Maynila. Go, 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 Shelvin! Jerry, talaga namang handang-handa na lahat ng tumatakbo ngayong papalapit ang barangay and SK elections. Pero nyo, nakasampay lahat ng mga tarpaulin yan. Dito yan sa barangay 702 sa George Bocobo sa Malate, sa Maynila. Pero tumatakbo pa lang SK yung barkada nyo rito, si Troy Montero. Si Troy. Tinan mo nga naman Pogi, Troy Montero. Diba? Ano tinatakbuhan? Kagawad? Pagkakagawad, oo. Ayaw niya na mag-artista. Pagkakagawad na lang. Pero eto, malakasan Siya ba talaga yun? Programa nyo. Yan, direct na direct sa ilalim ng lababo. Andiyan pa yung radyo. Ito, sinanay, nakikinig kayo sa DZRH? Yes, sir. Nakikinig. Ricalinda Kabuga. Palagi kayo nakatune in sa DZRH? Opo, noon pa man. Nasa kabila pa sila. Ay, talaga. Tinutupo. Sumunod. Sinusundan ko kayo, sir. Ay, maraming salamat po, nanay. Salamat po sa inyo. Opo. Kilala niyo ba kausap niyo? Si Jerry po ito. Oo, sa wakas po, nakita ko rin sa in-person. Diba? Para may hologram kayo rin. Yan ang kausap nyo. Yang kausap nyo, kilala nyo ba yan? Yan, may hawak na cellphone. Yes, sir. Kilala ko to sa pangalan lang. Ngayon ko yan nakita in person. Ayun. Gwapo ba, nanay? Gwapo talaga. Ayun. Bigyan mo na yan. Bigyan natin ito ng premyo dahil nababaw na lang. Sorry, 1,000 pesos. Salamat po, sir. Salamat. Thank you, Nanay Limba. Thank you. Thank you, Sir Jerry at saka Sir Anthony po. Yes, ma'am. Salamat. Thank you. very much po. Eto, takbo naman tayo. Maraming salamat na rin dahil... Meron pa. Meron pa. Pero mo galing ng Intramuros, nahabarag ng Maneo siya, sumugod dito. Sinundan ka dyan. Napakinggan niya natin sa George Bocobo, hinanap niya yung mobile ng DZRH at ito, huli. Kuya, pangalan mo? Jonathan Liba. Si Kuya Jonathan, palagi ka nakatuning sa DZRH. Siyempre, araw-araw. Dahil sino paborito mo na, sir? Siyempre, Jerry, si Antoneng at saka sa babae, si Sister El. Yeah, si Sister El, Alam mo na yun.
tatay, parang barakong pangyaman. Siyempre, sa babae, si Sister El. Ayun, no. Dahil pag babae, Sister L, bigyan natin ito ng malupit na letter L. Libo! Thank Yo! you! Yay! Congratulations! Nakaboundary ka agad. Pero yan, satisfaction. Ayan. Dito. MS, ano yan? MST. Hinanap niya yung DCRH. Ganun. Ito naman, ay, dako, grabe, sabi siya, ito naman na, ang lakas-lakas din ng Bluetooth nila. Meron pa. Aba. Pero, ayun, Uy, ang lalaki. nagtitinda ng isda, ulo-ulo. Ayan, Pating yata yan. Pampano ba yun? Pampano? 180 lang to. 180 lang kilo nung labahita. Pero ito. Sarap niyan, sinigang. Ay, sa cellphone. Pa sa labahita. Good morning po! Good morning! Good morning po! Good morning! Napaparajay sarili niya eh. Ayun! Lagi niya masabi sa sarili. Opo, lagi po! Malakas po mo! Ayan. Talagang malakasan to. Dahil paborito mo ang Gisari, sino paborito mo sir? Si Ata Punying! Si Ata Punying! At syempre si Kajeri, bigyan mo ng 1,000! 1,000! Thank you! Diba, mag-isa lang pero parang anim yung kasama niya, diba? Hanip sumigaw eh. Kasi Bluetooth niya, nasan niya naka-Bluetooth? Kasi nandito yung nagdadaling. Third floor po. Buong third floor, binulabog niya. May speaker. Nitakasan niya doon, sa taas nila yung kanyang ang haba ng connection ng internet mo hanggang dito sa lapag, ha? Salamat po, Kating Ying, Jerry ba? Salamat po. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga malakasan gusto manalo ng 1,000 pesos. Baka kayo na susunod gawin na natin sa DZRH Malakas promo kung saan kailangan tumutok sa DZRH at manalo ng 1,000 piso sa DZRH Malakas promo. Art number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Yay! Thank you, Sherwin! At maraming salamat sa mga taga Barangay 702, George Bocobo, at pati yung mamang taxi driver na dumayo ron. Ganun ang gagawin ninyo sa mga driver, kaya ina-announce namin yung lugar. Yes. Puntahan ninyo doon ang aming bagman at mamimigay ng pera. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!